Bumagsak ng napakatindi si Zhou Chao sa sahig ng arena, tuluyang nawala ng malay sa isang saglit habang idinedeklara ng announcer si Xu Jingming na opisyal na nagwagi sa laban. Agad-agad matapos ang brutal na pagpapamalas na ito, nagwala sa tuwa ang mga manunood dahil sa walang kahirap-hirap na one-shot na panalo, na naghihiyawan sa pagkamangha sa halimaw na siyang Thunder Emperor. Samantala, sa itaas ng VIP stands, inamin ni Xu Ping na inaasahan niyang ang taktika sa paglipad ni Zhou Chao ay makakakuha ng mas maraming oras, ngunit maging siya ay napilitang mamangha sa nakatatakot na katumpakan ng energy control ni Xu Jingming. Gayunpaman, ang ating bida ay hindi lang ang tanging powerhouse sa field ngayong araw dahil ang kapitan ng Jingyu na si Wang Qi ay humakbang na rin sa kanyang sariling laban habang binabalot ang kanyang kamao sa isang dambuhala at matitinik na armor gawa sa bato. Sa pamamagitan ng isang brutal na suntok, mabilis na pinalipad ni Wang Qi ang kanyang kalaban sa kabilang panig ng arena at madaling nakuha ang kanyang sariling panalo. Habang ang stadium ay umaalingaw sa mga hiyawan para sa kapitan ng Jingyu, tumingin si Wang Qi na may mayabang na ngiti, malinaw na sinusubukang magbigay ng isang matapang na pahayag sa kanyang mga karibal. Nang mapansin ito, itinuro ni Shen Dongling na ito ay isang direktang hamon sa publiko, ngunit si Xu Jingming ay nanatiling ganap na walang kaba, casual na nagdedeklara na si Wang Qi ay sadyang hindi na niya kapantay ngayon. Ngunit saktong sandaling iyon, hinayla siya sa isang tabi ni Coach Yang Gentian para ibunyag na ilang mga top-tier na martial arts hall at dambuhalang guild ang nagpadala ng mga eksklusibong recruitment invitation, nagtatanong kung gusto niya silang makatagpo ng pribado. Sa halip na magpakita ng anumang interes sa politika, agad na sinabihan ni Xu Jingming ang kanyang coach na tanggihan ang bawat isa sa kanila, na hindi naman ikinagulat ng coach kahit bahagya. Sa oras na iyon, lubos na nalilito si Yao Fang, nagtataka kung bakit ang kanilang kapitan ay hindi man lang pakikinggan ang iniaalok ng mga dambuhalang organisasyong ito, ngunit simpleng sumagot si Xu Jingming na wala siyang paggagamitan sa kanila sa ngayon. Ito ay dahil, sa lihim, alam niya na sa kanyang napakalupit na Deep Blue System at sa elite na suporta ng kanyang universidad, hindi niya kailangang ibenta ang kanyang kaluluwa sa anumang paksayon sa labas para maging napakalakas. Kinalunan ng gabing iyon, matapos hamupo ang pananibik sa arena, magkasamang naglalakad si Xu Jingming at Song Chukyu sa isang tahimik na kalye. Bigla na lang naharangan ng kanilang daan ng isang misteryosong blonde na babae na nagpakilala bilang si Irene, isang kinatawan mula sa napakayamang pamilya William ng United States. Nilpasan ng mga pormalidad, agad na naghain si Irene ng isang dambuhalang alok. Kung ang ating bida ay handang itakwil ang kanyang Great Siya citizenship at lumipat sa kanyang pamilya, ibibigay nila sa kanya ang lahat ng naisin ng kanyang puso. Gayunpaman, nanatiling labis na nag-aalinlangan si Xu Jingming sa alok, hayagang tinatanong kung ang kanyang pamilya ba ay talagang may kapangyarihan para panindigan ang ganoong katawa-tawang pagmamayabang. Bilang tugon, mayabang na inilatag ni Irene ang kanilang nakatatakot na kredensyal, na nagmamalaki na ang pamilya William ay may 3-tier siyam na martial saint, kumokontrol sa 10 sinaunang guho, at humahawak sa 1/4 ng mga pwesto sa pandaigdigang konseho. Ang pagdinig tungkol sa 3-tier siyam na martial saint ay nagdulot ng pawis kay Song Chukyu, na napagtatantong nakikipagdeal sila sa isang paksayon na may hindi matatensyang pandaigdigang kapangyarihan. Nararamdaman ng kanyang bentahe, lalo pang sumugal si Irene sa kanyang swerte, nangangako sa kanya ng access sa SS rank, SSS rank, at maging sa mga mythical na resources na umiiral ng higit pa sa SSS rank. Idinagdag niya pagkatapos na maiintindihan niya kung gaano kalawak ang mundo kapag tumaas ang kanyang antas, at casual na binanggit na maaari din nila siyang bigyan ng maraming magagandang batang babae hanggat ninanais ng kanyang puso. Ngunit nang marinig ang pagbanggit sa ibang mga babae, agad na lumingon si Song Chukyu para ibato kay Irene ang isang nakamamatay at nakakadurog ng kaluluwang titig. Napansin ang matinding titig na ito, mapaglarong humingi ng paumanhin si Irene sa territorial na girlfriend dahil sa pagiging masyadong prangka. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Xu Jingming kahit isang segundo para itama ang mga bagay-bagay. Matatag na tinapos ang alok sa pamamagitan ng pagdedeklara na wala siyang interes na pagtaksilan ng kanyang sariling bayan at sinabihan itong huwag nang mag-aksaya ng laway at huwag na siyang abalahin pang muli. Napagtatantong wala na siyang maya-alok pa, sa huli ay naglakad palayo si Irene nang walang dala, na iniwan ang masayang magkasintahan na ipagpatuloy ang kanilang gabi ng payapa.
Nang mag-isa na siya sa kalye, nagpakawala siya ng isang bigong buntong hininga. Lubos na nayayamot na ang kanyang masterclass na recruitment pitch ay tuluyang pumalpak. Dahil sa kabigwang ito, agad niyang tinawagan ang kanyang handler para iulat ang sitwasyon, na ipinapaliwanag na hindi niya man lang magamit ang kanyang mga kasanayan sa mental manipulation kay Xu Jingming dahil ang kaluluwa nito ay protektado ng malakas na aura ng isang tier 9 na martial saint. Nang marinig ito, nagalit ang kanyang handler, agad na nagtatanong kung maaari ba nilang lagpasan ang usapan at dumiretso na sa plan B para tuluyan na itong iligpit. Ngunit mabilis itong tinanggihan ni Irene, na ipinapuntong ang asasinasyon ay ganap na imposible dahil ang target ay binabantayan ng 24/7 ng isang tier 8 Grandmaster, at tulad ng inaasahan, makikita natin si Vice Principal Ling Shuang na umaaligid sa kalangitan ng gabi, na nagbabantay sa kanila na parang isang lawin. Dahil mapagbantay na nakasubaybay si Ling Shuang mula sa itaas, ang anumang pagtatangka sa buhay ni Xu Jingming ay matuturing na isang tiyak na suicide mission. Kaya naman, nang mapagtantong wala silang pagkakataon na makuha siya sa ngayon, napilitang utusan ng handler si Irene na umatras at kanselahin ang misyon. Kinabukasan, bumalik ang aksyon sa stadium habang binabati ng announcer ang lahat para sa ika-4 na round ng team matches. Sa pagkakataong ito, magtatapat ang Magic City Ability University laban sa Suong Ability University. Maya-maya pa, naglakad ang dalawang koponan patungo sa engranding entablado sa ilalim ng naghihiyawang hiyawan ng dambuhalang madla. Dahil sa mataas na reputasyon ng Suong, ang mga manunood ay nasasabik at nagbubulungan. Batid nila na dahil nakuha ng Suong ang ika-4 na pwesto noong nakaraang taon, baka mayroon talaga silang kakayahan para pilitin ang sikat na Thunder Emperor na ipakita ang kanyang tunay na lakas ngayong araw. Para simulan ang lahat, pinasigla ni Feng Lei ang madla habang nagbibilang siya pababa at opisyal na sinimula ng lubos na inaasahang laban. Ngunit sa halip na mag-ingat laban sa isang top 4 na paaralan, binaliwala ni Xu Jingming ang kanyang koponan at agad na sumugod ng mag-isa ng direkta sa hanay ng mga kaaway. Dahil dito, natulala ang madla at naitanong kung masyado ba siyang mayabang sa paggawa ng eksaktong parehong mapanganib na one-man stunt sa loob ng dalawang magkasunod na araw. Likas na itinuring ng Suong team ang kanyang solo charge bilang isang matinding insulto, at galit na idineklara ng kanilang pinuno na hindi sila tulad ng Baishan University na madaling talunin. Para patunayan ito, agad na pinakawalan ng kanilang primary elementalist ang kanyang trump card, na nagpadala ng isang dambuhala at nakatatakot na ahas ng lilang kuryente na kumikislap ng direkta patungo sa ating bida. Gayunpaman, hindi bilib si Xu Jingming na humarap sa isa pang lightning user. Casual niyang napansin na ang lilang kuryente ng lalaki ay isang biro lang kumpara sa kanyang sariling gintong enerhiya. Habang ang koponan ay nasa estado na ngayon ng gulat, pinakawalan niya ang kanyang lakas. Ang dalawang elemental na atake ay marahas na nagtagpo sa gitna ng arena, na nagpadala ng malalaking shockwave sa hangin. Ngunit ang agwat sa lakas ay sadyang napakabaliw. Agad na dinaig ng gintong kidlat ni Xu Jingming ang lilang dragon at nilamon ito ng buo. Nang makita ito, tuluyang nabaliw ang mga manunood ng mapagtantong ang pinakamalakas na spell ng Suong ay hindi man lang nagawang tumagos sa passive defensive barrier ni Xu Jingming. Nagpanik ang Suong captain nang mapagtantong kailangan na nilang ibuhos ang lahat, kaya nagpasya siyang kailangan nilang pabagsakin si Xu Jingming kaagad bago pa makasali sa laban ang natitirang miyembro ng Magic City Team. Mabilis na inutusan ng team captain ang kanyang support player na takpan sila ng mga defensive barrier habang naghahanda sila para sa isang huling desperadong paglusob. Itinataya ang lahat, ang buong Suong squad ay sabay-sabay na sumugod pasulong habang nakataas ang kanilang mga sandata. Ngunit ito ay ganap na walang kabuluhan, dahil casual na nagpababa si Xu Jingming ng isang dagsa ng gintong kidlat na agad na nagpira-piraso sa kanilang mga defensive shield. Habang ang koponan ng kaaway ay ganap na walang depensa at nasa estado ng gulat, mapangasar na binanggit ni Xu Jingming na ang pag-asa sa kanyang lightning magic ay parang pambubuli lamang, kaya inanyayahan niya silang ipakita kung ano ang kaya nilang gawin sa isang purong pisikal na labanan na lang. Tumangging maniwala sa harap ng kanyang pangungutya, sumigaw ang Suong captain para sa isang sabay-sabay na pag-atake ng buong koponan. Ang lahat ng 5 miyembro ng Suong squad ay agad na tumungo sa paligid ni Xu Jingming mula sa bawat direksyon. Umasa silang madaig siya sa pamamagitan ng dami ng tao. Ganoon pa man, hindi man lang kumukurap ang ating bida.
Sa halip, casual niyang pinaikot ang kanyang spear sa isang perpektong defensive circle, na walang kamali-maling samalag sa bawat sandata sa eksaktong parehong oras. Nang makita ito, natulala ang mga manunood at nagbirong literal na tinatrato ng Suong team si Xu Jingming gaya ng isang legendary raid boss, at bigong-bigo na kahit gasgasan man lang siya. Pagkatapos, maayos na lumipat sa counter-attack mode si Xu Jingming at brutal na pinabagsak ang isa sa kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng isang malinis at mapanirang pisikal na patama gamit ang kanyang spear. Sina Yao Feng at Guan ay sa wakas ay dumating sa eksena para suportahan ang kanilang captain at tapusin ang mga bagay-bagay. Nang makita ang pagdating ng natitirang miyembro ng Magic City Squad, pinagpawisan ng malapot ang Suong captain dahil napagtanto niyang ang natatangi nilang pagkakataon ay tuluyan ng naglaho. Habang pinapanood ang kaawa-awang pagpapakita mula sa stands, nangutya si Wang Chi dahil sa pagkadismaya, at tinawag ang Suong team na ganap na basura dahil nabigo silang pilitin man lang si Xu Jingming na magbunyag ng kahit isang S-class skill.